Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. May eksena na sila ng bonggang-bongga. Kung sino to at ano to, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys. So pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang paandar tayo ngayon. So grabe nga ang pa-eksena nila Mr. Nawat at paandar nila sa red carpet ng inatinan nilang Cannes Festival. O, di ba? Kasi nga invited sila dyan para sa kanilang enter sa Cannes Festival. Kasi nga itong ang si Infa ay meron siyang movie kung saan ay pumasok sa Cannes Festival. Ganon! And then, ito talaga, bongga yung movie ni Infa. Ayun yun, nambato siya ng durian. Actually, hindi siya nambato eh. Binato siya ng durian dun sa movie. Kung napanood ninyo yun, I promise, hahangaan nyo dun si Infa. Baka nga mag-best actress pa yan. Sobrang galing talaga ni Infa dyan. And then, meron siyang bagong movie na tinatawag na Lady V. Ay, nako, ang bongga din. Iba na talaga yung level ni Infa, no? Talagang level up na siya ng bonggang-bongga. And then, of course, ang producer naman neto ay, syempre, wala nang iba kundi si Papa Nawat. Kaya naman si Papa Nawat, proud papa siya para kay Infa. Dahil nga, syempre, ang layo na narating nila, Cannes to, di ba? So, yun. At talaga naman sa pagrampa ni Mr. Nawat sa red carpet ng Cannes, ay nako, proud na proud siya sa sarili niya, kasama niya si Infa. Kasi nga, parang ang layo na talaga ng narating nila mula Grand hanggang France. O, di ba? And then, hindi lang yan. Ang balita ko, darating din at tararampa din dyan ang dating Miss Grand na si, sino ba to? Si Minin, oo, yung from Brazil, ayun. Ayun lang naman yung lagi niyang inirarampa kasi yun lang yung maganda niyang Miss Grand. Charot. Hindi, si India kasi wala, nasa Guatemala. Doon sila umeeksena ng bonggang-bongga. So, hinayaan na ni Mr. Nawat na rumampa ka dyan. So, kailangan ko dito si Minin. Pero kung okay Mr. Nawat, dapat pinarampa niya rin tawag dito, si Rachel. Kaya lang kasi si Rachel kasi parang feeling ko nahihirapan kumuha ng visa papuntang France. Oo. So, wala siyang ganung visa. Kaya, na pinarampan nila, si Minin. Sabi ganun, bakit hindi daw si CJ Opiasa yung pinarampan ni Mr. Nawat sa red carpet? Siyempre, hindi niya papayagan yun. Ayaw niya. Charot. Busy si CJ Opiasa. Ewan ko, wala silang plano sa mga first runner-up, second runner-up. Wala silang plano dyan sa mga runners-up nila. May plano lang sila, pina-attend nila doon sa coronation ng Miss Grand. Pero, wala na. After noon, bye-bye na, gano'n. So, sayang, no? Kung si kung si CJ Opiasa to, ay, bongga. Ibang level, di ba? So, yun. Pero, natutuwa ako kay CJ Opiasa dahil pasabog naman si CJ Opiasa sa mga eksena niya sa social media nga lang, hindi sa pranks. So, yun. Pero, I love CJ and looking forward nga tayo kung sino nga yung ilalaban natin next Miss Grand International, di ba? Yung pambato natin dyan. So, balik na tayo dito. Bukod dun kay Mr. Nawat at kay Infa, meron din silang kasama. Ito nga yung mga candidates dito sa Miss Universe Thailand. At ito ay si Preo at saka si Vina na umeeksena ng bonggang-bongga. Si Vina kakapanalo lang ng Miss Saraburi at ayun, napakaswerte niya kasi after niyang manalo ay talaga naman go siya dito sa France para rumapa sa red carpet din ng tawag dito Cannes sa red carpet dyan. And then ang bongga kasi parang feeling niya pagkakaguluhan siya. Charot. Hindi. So, andyan din si Preo umeksena din. Saka yung dating Miss nakarating din dyan, di ba, nung nakaraan taon, yung nanalo ng Miss Aura International. So, rumampa din dyan, kalaban ninyo.
Tapos natalo siya sa Miserable. Charot. So yun, naloka ako doon. Anyway, so ang eksena, syempre, yung iba nagtaas ng kilay. Marami nagsasabi na parang, bakit ganyan? May pa-eksena ng ganyan. Bakit kailangan nasa Cannes? Anong drama? So ako, naiintindihan ko kasi syempre, isa to sa mga part ng publicity ng kandidata nila. Kumbaga, syempre, matunog naman na pinag-uusapan na mananalo si Vina o kaya si Preo. Siguro silang dalawa na yung last two standing dito sa competition. Pero si Preo, nalaban pa lang siya ng contempt mahanakon. Hindi pa siya nananalo. Pero ito si Miserable nanalo na si Vina. So yon. So yung iba parang sabing gano'n, bakit kailangan rumampa sila dyan? Publicity. Yon. Kasi syempre gusto nga ni Mr. Nawat yung mga candidates ng Miss Universe Thailand, as long as possible kapag nanalo sila ay dapat ganito yung ginagawa nilang drama at eksena para mas nakikilala daw sa buong mundo. Naiintindihan ko naman. And then, ang question lang dito, sila na ba ang panalo? Di ba hindi pa? Charot. So, yun. So, obviously, na sila na yung mananalo dyan. Kaya nga sila iniimbitahan at laging kasama kasi mananalo na sila ng Miss Universe Thailand. Sabing ganun, fair ba ang nakikita nating eksena ng mga kandidatang to sa ibang kandidata ng Miss Universe Thailand? Fair siya sa kanila, para sa kanila fair siya. Pero syempre, para sa akin, doon sa ibang candidates ng Miss Universe Thailand, hindi siya fair. But, kung tatanungin mo, ito ba fair ba to sa yung ginagawa nila doon sa kandidata natin na panglaban natin sa Miss Universe? Ay, walang kinalaman dyan ang Miss Universe Philippines. Bakit naman idudoktong natin sa kanila yan? Eksena nila yan. At doon sa magiging kandidata ng Miss Universe Thailand. Kasi syempre, kandidata pa lang sila ng Miss Universe Thailand, hindi pa sila talaga yung nananalo. Kaya nagmumukha siyang unfair. Ganon. So, para sa akin, hindi siya fair. Ganon. Parang feeling ko kasi, syempre, kawawa naman yung ibang kandidata. But, drama nila yan, eksena nila yan. Wala rin akong pakialam kung kawawa yung ibang kandidata. At hindi ito makaka-apekto doon sa ibang candidates ng Miss Universe. Ganon. Kasi, mali ninyo, matalo pa sila. O, diba? Hindi pa naman sila yung nananalo talaga. Hindi lang magandang tignan na nakikita na sobrang lapit nila doon sa organization. Ayun lang yun. Pero the rest, wala naman. Siguro, mas maganda, manahimik sila, mag-ready sila para sa laban nila ng national pageant. Ayun, fair yun. Ganon. Diyos ko, nakakaloka. But, ganun talaga si Mr. Nawat. Pag mahal niya ang tao, talagang binibigay niya yun lahat. Oo, sa totoo lang. Ayun din yung nakikita ko. Lalo na kung napapakinabangan naman niya ito ng todo-todo, marunong siyang magsukli. Ayun yung maganda kay Mr. Nawat. He know how to give. Give and take kasi siya eh. Hindi naman siya yung parang kabig lang ng kabig. Napapakinabangan kita at wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta ikaw, alam ko, maayos yung relationship natin at napapakinabangan kita ng bonggang-bongga. So, parang napapakinabangan kita, ibibigay ko naman yung para sa'yo. Ganon si Mr. Nawat. Hindi naman siya madamot. Kumbaga, nakikita ko na, syempre, nag-effort naman sila Vina. So, parang, eto na yung sukli niya. So, ang bongga, di ba? Hindi ko alam kung sila na rin ba ang mananalong Miss Universe Thailand. But, ayun yung abangan natin kung ano yung magiging eksena. Basta, ang alam ko, ay kailangan nilang lumaban ng bonggang-bongga, di ba? So yun lang naman, kailangan nila ipakita yung galing nila at ipakita yung eksena nila. Sabing gano'n, tingin mo ba Mama Sam, si Vina ba dapat ba talaga maging Miss Universe Thailand? Sa 4 na beses na siyang sumasali sa pageant ng national pageant ng Miss Universe Thailand, parang feeling ko deserve naman niya na. Kumbaga parang ibigay nyo na yan para manahimik. Kasi hindi naman yan mananahimik kung hindi pa mananalo. Sa kakawawa naman, kumbaga parang pang-4 na beses, di ba? Parang ibigay na lang sana. Pero kung may ibang candidates na kaya siyang kabugin, doon siya mag-ingat. Kasi hindi natin alam kung magiging fair ba talaga yung labanan dyan. But nakikita ko, kung may isang kandidata na hihigit kay Vina sa mga eksena niya at talagang mas bongga pa sa ganda niya, ay tapos yung laban. Ako ang nakikita ko dyan parang silang dalawa ni Preo. Si Preo kasi first runner-up sa supranational
Pero kasi dati na rin naglaban yung dalawang yan. Dati na rin sila nagtapat sa isang pageant dyan sa Miss Universe Thailand. Yung last, siguro yung kalaban nila si Amanda Obdam. Kaya parang feeling ko, silang dalawa ang magla-last two standing dyan at wala nang iba. So, kawawa naman yung ibang kandidata. Pang third and fourth runner-up na lang. Charot. And then, ayun, ganon, pan top 10 ang nilalaban nila. Pero kasi syempre may benefit pa rin naman sila kahit ganon yung marating nila sa pageant ng Miss Universe Thailand. Kaya parang feeling ko, deserve ni Vina na ibigay nyo na yung corona dyan. Kasi pag hindi nyo naman binigay sa kanya, kawawa naman si Vina. Di ba? Parang kailangan ba naman beses bago manalo? Parang feeling ko, ito na yun. Ito na yung hinihintay ni Vina na sobrang tagal para sa kanyang pangarap na maging Miss Universe Thailand. So, pagdating ba sa Miss Universe, magiging malakas ba yung laban ni Vina? Depende. Actually, malakas. Malakas yung laban niya kasi alam natin yung organization na talagang nasa panig niya. And then, plus, nandoon na magaling naman si Vina in fairness pagdating sa pasarela. So sa ngayon, hindi ko pa nakikita na may eksena talaga siya ng bonggang-bongga dahil siguro baka tumanda na din. Yung alam mo yun, nagkaedad na kaya parang hindi na siya ganun kakabog. Pero tignan natin kasi pagdating sa national pageant, mukhang kakabog yan ng bonggang-bongga. Diba? Si Preo naman, actually maganda si Preo, nakita ko rin in person. Ang maganda kay Preo yung kulay niya, tapos yung talagang siya yung nag-identify ng isang type beauty. So hindi ko lang alam kung sinong pipiliin sa kanila kasi nga 'di ba si Vina kasi wala siyang dugon Thai. Oo. She's born from Thailand pero wala siyang blood na Thai. So hindi ko alam kung maire-represent niya yung Thailand sa Miss Universe. Pero malay mo, kay Preo ibigay, di ba? So, yon and good luck na lang sa kanila. Malaman natin yan sa coronation ng Miss Universe Thailand. Basta ang alam ko, itong dalawang tong malakas. Hindi naman sila dadalhin dyan sa France kung hindi sila malakas, di ba? So, yun, good luck. At malaman natin kung ano magiging eksena nila sa Miss Universe Thailand. So, yun. So, syempre, supportahan na lang ninyo kung sino yung sinusuportahan nyo sa kanilang dalawa. For sure, mas kilala ninyo si Vina. At kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, mas gusto ko na rin manalo. Kasi sobrang tagal na rin naman. Diba? So, yun. So, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Mga pinapakita nilang eksena. So, please comment below para malaman ko naman kung ano naman ang thought mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.